mainam na muli tayong nagkita-kita mga kapatid. Sa katatapos po lamang nating gawain kanina, ng hapon, at ito na naman muli tayo at nagkatipod para sa gawain sa kanyang dakilang pangalan. Kuya, naputigit sa lahat, ang ating kumpati sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating Panginoon sa Kristo. Nagbati sa inyo mga mga kapatid, brothers and sisters, welcome to the Kingdom of God. Kaya po tayong bisita. Maraming salamat at nagkatipod tayo. Ito tayo rito para sa magkain ng salita ng Diyos. Hallelujah. Tayo mga kapatid. Tayo mag-aray sa aming dakilang Diyos na buhay. Amen, Lord. Jesus, Panginoon, muli kami napakasalamat muli, Lord God, sa pagpapala mo po sa amin, Lord.
Salamat po, God, sa kalakasan. Salamat po, Lord, sa biyaya mo po sa amin, O God. At muli kami tinako mo, O God, sa dakong ito, Panginoon Diyos, upang ikaw ay aming purihin, Lord, sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Salamat po, Lord God, dahil kung hindi sa iyong biyaya at habag, Panginoon Diyos, Lord God, hindi po kami makakarating dito. Dumating po, Lord God, pagkatigan po, Lord God, ang lugar na ito, Lord God. Hindi lamang po ang lugar na ito, Lord God, lalo't hindi tama ang aming mga puso ngayon, Lord. Pagharihan mo, Lord God, maging ang aming mga pag-iisip, O God. Nawa, Lord God, ay huwag kaming magambala, O God, ng anumang masamang Espiritu, Lord God, na nais na sabila sa ating mga pag-iisip ngayon, Lord God. At pawala kami, O God. Hallelujah sa iyong presensya, O God. Lord, hallelujah, Lord God, hallelujah. Sa kapan mo, Lord God, ang bawat isa, Lord God. At Lord God, pagharihan mo, O God, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, dahil po namin, Panginoon Diyos, minsan po, O God, ang iyong gagamitin, Lord. Ikaw po, O God, ang siyang mamutawi sa kanyang bibig, Panginoon. Ikaw po, O God, ang siyang mangusap sa amin, O God. Pagkakas siya gagamitin mo, O God, upang mangaral, Lord God, ang iyong salita, Lord God. Ikaw, O God, ang siyang magpahayag nawa ito sa amin, Lord. Magpasilbi nawa itong kalakasan ito sa amin, Panginoon Diyos. Magpasilbi, Lord, hallelujah, mainam na, Lord God, pagkain ng aming kaluluwa, Panginoon Diyos, para sa kalakasan, O God, ng bawat isa sa amin. Lord God, gamitin mo, O God, ang bawat isa, Panginoon Diyos, mula sa MC, O God, mga musicians, Lord God, hallelujah, upang ang bawat isa sa amin, Lord God, ay makapakuri sa iyo, Panginoon Diyos, Lord God. Tanggapin mo, O God, ang bawat alin na awitin ng ating mga kasabit, Lord God. Hallelujah, ang bawat patutuo, O God, hallelujah, tanggapin mo nawa, Panginoon Diyos, para sa iyong kaluwalhatian lamang, para sa iyong kapurihan lamang, O God. Hindi po namin tinataas, Lord God, ang sino man sa amin. Hindi po namin tinatanyag ang sino man sa amin, O God. Ikaw nawa, O God, ang siyang matanyag, Lord. Ikaw nawa, ang siyang maitaas sa amin kalahitan, Lord. Dahil ang bawat, Lord, hallelujah, bawat, O God, hallelujah, mga pag-overcome, Lord, na ginagawa mo sa amin, Panginoon, Lord, na ikaw, O God, ang siyang gumagawa nito. Hindi sa aming sariling lakas, O God. Hindi sa sarili namin wisdom, O God. Kundi sa pamamagitan ng wisdom, O God, na pinagkaloob mo sa amin. O God, sa pamamagitan ng pananampalataya, O God, na pinagkaloob mo. O God, sa bawat isa, Lord, na nananampalataya ngayon, Panginoon Diyos. Pagpalain mo bawat isa sa amin. Lord, ikaw, O God, ang siya kumatakbo sa aming mga pangangailangan. Lord, hindi mo po alam, O God, ang pangangailangan ng aking mga kapatid, O God. Ikaw, O God, ang siya nakakalam nito, Ama. Nawa, Lord God, ay lumabas kami, Lord God, sa dakong ito, O God, nataglayang pagpapala mo, O God. Ang katugunan, Lord God, sa aming mga panalangin, O God. Salamat po ng marami, pinupuri ka namin. Ito po kami samot dalangin at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Pasamantaling makakapo tayo, mga kapatid. Muli, ang pagbagi sa ating mga buhay na santo. Hallelujah. At magandang gabi po sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating mga Panginoong Kristo. Hallelujah. Magandang gabi muli sa ating mga kapatid sa Pilipinas na nangyari nag-live stream po sa mga oras na ito. Ang pangalawang gawain sa unang araw ng ating bakasyon. Ito yan ang pakainam at nagagamit natin ang pagkakataon ito para tayo magkatipon at magnilay-nilay sa salita po ng Diyos. Amen. Samantalang ang mga tao po sa labas ay naaaliw sila sa mga bagay ng sanlibutan. Meron din namang mga nilalang ng Diyos na kanyang pinipin para sa kanyang salita po lamang. Luya, sapagkat ang salita po ng Diyos ay inilaan po lamang doon sa mga taong maniniwala po lamang sa kanyang salita. Sila may paniniwala sa kanilang mga bagay na kanilang pinagkakalibangan, pero sa mga anak po ng Diyos, hindi po tayo makukutinto na hindi marinig ang salita ng Diyos. Ito ang bahagi ng ating buhay. Ito ang ating hangganan at kapanatagan, kapayapaan ng ating puso. Kaya narito tayo para po magpuli sa kanya at hindi po para magkita-kita po naman. Praise the Lord. At hallelujah. Kung sino man po may mga panalangin at hallelujah, mga request para sa kanilang mga mahal sa buhay, ito yung pagkakataon para ating ibigay sa ating Kaibigan Alvin para may panalangin natin habang tayo ay nananalangin para sa gawain ng Diyos. Tayo muling magsitayo, mga kapatid, at iyan po tayong umamin sa ating Diyos ng mahal. Lord.
There's power in the blood, power in the blood.
power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, would you be free from your passion pride? There's power in the blood, and power in the blood, and come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Good to be wiser, much wiser than sword. There's power in the blood, power in the blood. Sing along in His life-giving glow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. To this service for Jesus your King. There's power in the blood, there's power in the blood. Go to His name, His praises to sing. There's wonderful power in the blood, and there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. He's a pillar of fire, leading the earth of God again, leading her back to the Bible, leading her away from sin, showing the resurrected Savior, showing Himself alive again. Oh, what we need is a pillar of fire, burning in the heart of man. Oh, what we need. Oh, yeah. Lord, hallelujah. Lord. Hallelujah. Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now those situations That
Hayaan niyo po na kami makapagpuri po lamang sa iyo sa Espiritu ng Jesus. Panginoon, sa labi po ito, inaanyayahan po kami namin sa aming kanagaya. Tayo po mga gawain niyo. Panginoon, dalangin po namin, Lord, silyuhan niyo po ang apat na sulong ng Lord. At suramin niyo po mga tao sa labas. Kapag hindi po nila magawa yung tuwid, ang gawain ito na yung pinasimulan ko. Lord, sa gabi po ito, we are approaching the God of Abraham, the God of Jacob, and the God of Isaac. Lord God, the Father Almighty, the Creator of heaven. Lord, the one that says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word made flesh, and dwelt among us. Lord God, sa gabi pong ito, Lord, kagaya ng naunang gawain, Panginoon, pinagpala niyo po kami lang. Uli, Lord, na nakita ko ang bunga ng iyong salita sa bawat kapatid, Panginoon. Lord, showing it that we are not treating ourselves like somebody else. Like we are somebody and we are higher than anybody else. But Lord, we are humbly bowing ourselves under you. We are nothing in the first place, Lord. You know that. We are a filthy rags, Lord God. Panginoon, sa gabi po ito, sa iyong harapan, Lord, alam niyo po kung ano iniisip ng mga kapatid sa iyo. Lord, may kanya-kanya po kami mga kabigatan, Lord. Bawat isa po sa amin. Mula sa aming mga pastor, Lord, sa leader ng church, Lord Jesus, sa bahagi po ng church na ito, Panginoon. Lord, may kanya-kanya po kami mga kabigatan, Lord, na kayo po lamang nakakaalam. Panginoon, pero sinabi po sa iyo salita, Lord, na come unto me, ye that heavy laden, and I will give you rest. Panginoon, sa gabi po ito, Lord, pinabalik po namin at nilalapag po namin sa aming harapan, Lord, ang mga bagay, Lord, na maaaring makapagpapigat sa amin sa gabi po ito. Lord, alisin niyo po sa amin yung pag-aagam-agam namin dana, Lord. Bigyan niyo po kami ng kapangyarihan, Panginoon, para kayo aming masamba po lamang sa Espiritu at Tuhanan, Lord. Sasabayin niyo po pagkilos na naaway sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord God,
habang kami ay narito Lord sa iyong harapan ng langit, Panginoon. Lord, nalalahan niyo rin po ang aming mga mahal sa buhay. Panginoon, mga magulang, Lord, mga kapatid, mga anak, Lord, na hindi pa po nakakakilala ng iyong salita, ng iyong mensahe sa aming kapanahonan. Panginoon, ibuhin mo rin po sila kagaya ng ginawa niyo sa amin. Panginoon, kahabagan mo rin po sila kagaya ng kahabagan pinigay niyo sa amin. Lord, pagmakita ng iyong banal na dugo, Lord, na pinatulong mo sa cross of Calvary, Lord, maraming salamat po dahil alam po namin na walang sino man sa amin ang karapat-dapat, Lord Jesus. Pero in the beginning, Lord, bago pa pasimula ng ang mundo, Lord, we are already in your mind. And you taught us, Lord Jesus, and you will just express us in this time, Lord God. Lord, let us worship you, Lord. Let us worship, Lord, instead. Gawin niyo pong nararapat na gawin niyo para sa aming Panginoon. Sapagkat wala po kami ibang magagawa sa aming buhay na ito, Lord. Hindi kami papurihan at pasalamatan at sabahin ka sa iyong tabi at matamis na pangalan ng aming kataas-taasan ng Diyos na buhay. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Jesus. Makakapuna po tayo, mga kapatid. Kaya muling pagbangi sa ating mga santong buhay, yung mga kapatiran sa Christ Streaming. Kuya, at kung sino man po ay mga kagalakan para mag-testimony, patotoo, mawin at manalangin, inaanyayahan ko na po bawat isa ng Jesus. Hallelujah. At alam po natin na wala po tayong gagawin kundi ang sumampa po lamang sa ating Diyos na buhay. Sapagkat yun po ang nilikha ng Diyos sa ating puso para gawin sa mga oras na dapat sa ating buhay. Hallelujah. Kung meron pong testimony, praise and worship, kung meron man, naaniyahan ko na po sila sa harapan, kung po natin ikahiya, pagkakaroon po natin ang ating testimony ng papalakas at pagkakibas po. Ito po. Kagalakan mo rin. Muli, kasama po kayo din sa pagiging sa atin. Amen. Amen. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Panginoon sa dapat po kahit dito po ako mapatotoo. Pero hindi po niloob ng Panginoon na makapunta rin sa inyong harapan. Gusto ko rin po sana i-impress yung namiss ko po kayong lahat, pero hindi po niloob ng Panginoon na yun ang sabi ko. Gusto ko pong pasalamatan ng Panginoon dahil tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. Yung pong 5 years ko na banatili sa atin sa Pilipinas, yung pong nandun po yung pagkapala po ng Panginoon, hindi lang po sa mga material na mga bagay na pinakita natin po sa akin. Maging doon po sa mga panahon po na makikita natin na alam niyo naman po ang sa atin sa Pilipinas, ang stable po ang trabaho. Pero nandun po yung kamay ng Panginoon na patuloy na pagsasaga, pagkataguin din po sa pamilya. Napakarami po na mga pinagdadaanan lalo na po sa pamumuhay bilang nanampalataya. Talagang nandun po yung ginagawa po ng kaaway sa atin na talagang hanggang maaari ay nakawin na po ng karanasan natin. Pero hindi po ito yung Panginoon. Dahil sa patuloy po ng ating pakikibaka, hindi naman sa isang may nabiyayaan tayo dahil po sa mensahe na tinanggap natin. Kaya salamat po sa Panginoon na uli po ako nakarating dito. May plano po talaga ang Panginoon. Amen. Amen. Kasi sa atin, minsan kasi pag andun yung mga trials, kung minsan parang napakahirap sa church, lahat na dahil mga isip. Dito naman, napakasarap ng pakiramdam dahil alam natin, hindi natin, sufficient sila sa mga pangailangan. Kaya mapalad po tayo rito dahil po yung pagpupuri natin talagang napakabuti ng Panginoon dahil nga po yung Friday talagang sa origin pa lang talagang pinagtala ng mga
Amen. Muli po akong Amen. napakarami mga bagay Thank you, Lord. na pinapakita sa akin ng Panginoon. Kasama niyo po ako sa dalangin. Ako sa akin. Tuloy na tayong magamit sa Kristo. Hindi po tinatawag po. Salamat sa akin. Lord, Lord God, si Father Pong po, hindi po natin nakasama sa loob po ng halos 5 taon, Brother Pong. Okay. Na nawala siya rito, na kasama natin siya dati pa sa pananambahan, umuli sa Pilipinas, bumalik muli at ito nagpupuli muli na nagkikarakan sa kanyang puso sa ating Lord. Tunay na ang ating pong Panginoon ay sinabi niya na hindi niya hahayaan ng isang agila ay manatiling nakadapo o napupuntito sa kanyang pugad. Ang agila ay pinalilipad ng Diyos at manapat pagdating ng isang araw sa anumang kaparaan ang gagamitin niya. Kaya mga believer po ng mensahe nito ay hindi po makukontento na nakaupo po lamang at lumaganap ng kanyang tungkulin, pero tagapakinig po lamang sa salita. Meron pong darating sa ating buhay na itatayo po natin ang ating mga naririnig. Hindi po tayo makukontento na tayo nauupo at umihingi na po lamang sa ating mga narinig kapag nagpunasarita na ang salitang ating narinig ay ating po dapat tayo at bahagi sa mga taong pinapad na maaaring pong abutin ito. Kuya, at maraming pong ligaw sa labas na maaaring abutin ng mensahe. Kung tayo mananatiling nakadapo at nakaupo, hindi po natin sila makikita. Kuya, ang agila po ay nililipad habang tumataas na nakikita na po paligid. Kaya alam po natin kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya napakabuti po ng Diyos sa atin dahil alam po niya na ano man ang ating pangangailangan handa sa tumugon kung tayo tapagpulaman sa atin. Jesus, ano ka po? Meron pa po. At kung wala na po, mukhang wala na pong magpapatotoo, mag-testimony. At kung wala na po, inaanyahan ko na pong bawagsak na tumayo para tayo po ay mag-aray sa ating Diyos.
Jesus, Heavenly Father, God Almighty, we ask you for Lord, once again, O King, that you have gathered us into your place. We're thankful, O God, for this holy ground that you are leading our people. Listen here, O God. And we seek, O Lord God, for your forgiveness in us and made us worthy, O Lord God, that we offer, Father. These material things, O Lord, that you have provided unto us. May these blessings, O Lord, before the congregation, O Lord, and search our heart desire as we extend this, O God, to you. Lord God Almighty, we beseech you, O Lord God, for continuous blessings of all His Yes, people Lord. and peace. Yes, Lord. Amen. To provide us, O God, what we need. Fill our emptiness, O Lord. Our cup are dry, O Lord. And let, O God, the water of life be flowing in us as we receive, O God, the blessings of your life to give us. Look at us, O Lord God, Yes. and search our heart desire and meet the needs. Amen, Lord Jesus. As we worship unto Thee, in spirit and in truth. Provide us, O God, the strength to hear Thy word. Let, O Lord God, your manifestation to be working us as we offer, Father, humbly the rest of our days, humble service and service as we keep. All this we seek and pray. In the loving name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. At habang nananaginip tayo nakatayo, ito natin ang ating sarili at naniyahan na po ang ating kapatid na inanda ng ating Diyos na buhay para po magbilang kung bakit sa ating Diyos. Ito puspusin mo ng iyong Espiritu. O Diyos, nasa iyo ang kalakasan ko. Lakisan mo ang pusong ito. Lakisan mo ang pusong ito. Puspusin mo ng iyong Espiritu. O Diyos, nasa iyo ang kalakasan ko. Lakisan mo ang pusong ito. Lord God, sa gabing ito po, ako po'y nagpapasalamat sa inyong presensya, Panginoon. Sa sandaling ito ay nagbuklod-buklod ang aking mga kapatid sa lugar ng inyong bahay-sambahan, Panginoon. Na ang bawat isa, Panginoon, ay may dala-dalang hikahilingan, O Lord God, ililalakad namin dito sa harapan ng iyong paan. Na bago matapos ang gabing ito ay may katugunan na, Panginoon, sa lahat ng aming kahilingan. Panginoon, mapakarami ang aming kahilingan. Hindi na namin iisa-isahin, ngunit alam mo ang bawat isa, Panginoon. Walang natatago sa iyo, Panginoon. Hindi ko ang aming bilang ng buhok, alam mo, Panginoon. Lord God, Amen. totoo ang sinasabi ng iyong salita, ang mundo na ito'y pabulok na, Panginoon. Yes, Lord. Kaya ang pagkakataon na ito, Lord God, ang 3 araw na ito, ay hindi po namin sinasayang, inaalay po namin. Lord God, nawa, matuwa ka sa amin, Lord God, sa aming ginagawa at pagpuri, pagsamba sa iyo, Panginoon. At kami natutuwa, Lord God, sa sandaling ito dahil nakapiling ka namin, Panginoon. Lord God, kung pahihintulutan pa kami ng 1 linggong walang kaso ko, Lord God, iaalay po namin sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Lord God, sapat na ang 3 araw, Lord God, napurihin, pasambahin ka namin, Panginoon. Lord God, sa mga sandaling ito, Lord Jesus, inihiling po namin ibaba mo ang iyong presensya sa mga sandaling. At inihiling po namin ito sa dakilang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. 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 God, at bago tayong magsiupo, ating basahin sa aklat ng Efeso. Chapter 4, verse 18.
having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their hearts. Sundan natin sa Ephesians chapter 2, verse 13. But now in Christ Jesus, ye who sometime were far off are made nigh by the blood of Christ. Purihin at sampay ng Amen. pangalan natin Diyos ng Pai. Sisipon kayo, sisipon na po. God, tunay nga po na sa tagal ng pagkahindi mo pagtayo rito at dito na naman, nakakaramdam na naman ng kabat, lamig at init na hindi mo maramdaman. Praise the Lord. Halos siguro lahat ng ginagamit ng Panginoon makakaramdam ng ganito. Yes, that's right. Alam natin ang presensya ng Panginoon na nasa sa atin at nagpapadama siya sa atin. Yes, God. At ang sabi dito sa chapter 4, na sinasabi na having the understanding darkened, being alienated from the life of God. Ibig sabihin, alienated, ito ang tinatawag sa panahon natin na alien. Malayo. Ang ibig sabihin ng alien, malayo sa isang lugar niya, taga-ibang lugar, dayuhan, foreigner, at saka hindi niya may enjoy yung mga benefits na nandun sa isang bansa. Tulad natin, na nandito tayo sa Qatar, na tayo mga Pilipino, hindi natin ma-enjoy lahat ng benefits na nandito dito sa bansang Qatar. Dahil tayo yung mga dayuhan lang dito. Right. That's right. Yes, that's right. Dahil nabalitaan natin na yung mga nakaraang buwan na ang gobyerno nagbigay ng mga sobrang benefits sa mga Qatari. Samantala sa kanila yung kasi tayo, mga alien tayo rito. Dayuhan tayo. Ganyan sa salita ng Diyos na tayo dati ay alien tayo. Malayo tayo sa presensya ng Panginoon. That's right. Malayo tayo. Hindi natin alam ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang salita ng Panginoon. Hindi natin alam kasi alien tayo sa salita niya. Right. Malayo tayo. Milya ang layo. Milya ang layo. At ngayon dito naman sa chapter 2, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Diba sabi nga doon dayuhan tayo sa isang aklat, dayuhan tayo rito sa bansang ito, alien tayo sa salita ng Panginoon, at napakalayo natin sa Panginoon. That's right. Napakalayo natin sa presensya niya. Ngunit salamat sa dugo ng Panginoon na siya ang naglapit sa atin, sa Kanya. Dinapit niya tayo sa pamamagitan ng dugo niya. Amen. Sa pamamagitan ng dugo niya, hindi lang tayo ilinapit, idinikit pa tayo. Kung titignan natin ang made nigh sa Greek lexicon, ang ibig sabihin, ginomai. Ginomai, ibig sabihin, be made, be done, arise, to married to. Ang ibig sabihin na tayo ilinapit, idinikit sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. That's right. Di ba ang sabi? To married for, to married to. Ang magandang example dito, ang isang babae at lalaki na hindi nagkakakilala, malayo sa isa't isa, di ba? At nung magkakilala sila, sa dalawang ito na hindi nagkakilala, itong dalawang ito ay pinagdikit sila ng isang kasal. Yes. Isang kasal na sagrado na walang makakapaghiwalay na kahit sinong tao. That's right. Ang pinagbuklod ng Diyos ay hindi kayang paghiwalay ng kasinumang tao. That's right. Ang Amen. magandang illustration dito ang isang papel, na ang dalawang papel ay pag pinagdikit mo, may makikita ba kayong puwang? Wala kayong makikitang puwang. Dahil tayo, pag dinikit tayo sa Diyos, dinikit tayo sa pamagitan ng dugo niya, wala silang makikitang puwang sa atin. Sapagkat ang nakikita sa atin ay ang Panginoong Hesus. That's right. Dahil tayo pinagkaisa,
sa kanyang dugo. Ano sabi dito sa Genesis chapter 2? Genesis chapter 2 verse 24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave. Ang sabi niya, cleave, di ba? Ilinapit, dininikit. Unto his wife, and they shall live. Shall be one flesh. Amen. Ang ibig sabihin, pag tayo pinagkaisa sa Panginoon, wala na makakapaghiwalay sa atin, sa Kanya. That's Ano right. sabi sa Romans? Sino ang makakapaghiwalay sa atin? Ang kahirapan? No. Ang sakit? Walang maisuot? Walang makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Amen. Amen. Walang makakapaghiwalay. That's right. Ang pinagbuklod ng Diyos, walang makakapaghiwalay. Amen. Ang ganda nga kanina ng example ng ating kapatid kanina. At ako'y nag-bless dahil sa kanya lang dalawa. Na kahit na sila'y nagkakatampuhan sa loob ng mahabang panahon, nandiyan dyan sila. Kasi sagrado ang kasal nila, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Walang makakapaghiwalay. Amen. Dahil pinagdikit sila ng Panginoon. That's right. Pinagdikit sila ng Panginoon. Yan ang isang sagrado na hindi pwedeng hiwalayin ng Panginoon, ng tao. Praise God. Amen. At may isa pang bagay na sinasabi, to prepare. Isa pang salita, to prepared. Ang ibig sabihin na may dalawang tao dyan, na kung ikaw isang magbibigay dito sa dalawang tao, may pipiliin ka sa dalawa. May higit dun na mas malapit sa iyo, na mas malapit sa iyong loob. At dun mo ibibigay yung lahat ng gusto mo. That's right. Ganito ang sinasabi sa Luke 1:28. Ang sinasabi sa Luke 1:28, alam natin ang istorya na ito. The angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, that the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Diba? Tignan natin, bigyan natin ng attention ng highly favored. Higit na pinaburan. Diba ang sabi natin, to be prepared, merong isang bagay na pinagkalooban. Makapansin natin si Maria, sa dami-dami ng babae rito, bakit si Maria pa ang pinili? Amen. Napakalapit sa loob ng Panginoon. Siya yung pinagkalooban. Ng Kanya, ng Espiritu Santo, na siya ang nagdala ng bata. Ngunit sa panahon na ito, napakaraming iglesia. Nandiyan ang Methodist, nandiyan ang Baptist, nandiyan ang Muslim, nandiyan ang Hindus. Halos lahat-lahat na ng iglesia, mention it. Maraming salamat sa Panginoon dahil isa tayo sa pinagbigyan ng salita ng Diyos na tayong Hallelujah. nagdadalang tao, nagdadalang salita ng kanyang salita ng ating Panginoon. Tayo yung pinagkalooban, tayo yung pinakamalapit na sa atin ang pinakamataas na pabor. Amen. Napakapalad natin na ang kanyang anak. Ang sabi, nakalimutan ko ibigay ang aking title, From Alien to Sons. Amen. Ngayon ko nang nabanggit. Hindi ko Kasi napapansin din nyo, alam ko ano na dinadrive ko. From Alien to Sons. Amen. Na dati tayo mga dayuhan, hindi natin alam ang salita ng Panginoon, kinuha tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo bilang isang anak. Salamat at sa dami-dami ng babae, si Maria pa ang napili na pagkalooban ng kanyang Espiritu Santo hanggang sa panahon natin, ay siya pa rin ang pinag-uusapan natin. At tunay nga ang bawat isa sa atin na pinagkalooban ng kanyang Espiritu Santo, na siya ang nagdadala ng kanyang salita. Tayo ang pinakapalad na pinagkalooban ng kanyang salita. Amen. At sa panahon natin, tayo ang nagdadala. That's right. Tayo nagdadala ng kanyang salita. Highly favored, di ba? Amen. At may isa pang ibig sabihin na praise to celebrate. Praise to celebrate, at ito yung ating ipinupuri sa ating Panginoon. Pinupuri natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salitang ipinagkaloob sa atin na idinikit niya ang bawat isa sa kanya sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ang dugo na ito ang siyang nagko-cover sa atin. Right. At
Sa panahon na ito, tayo ang pinakapalad. Sundan natin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 6 to 7. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yea not the wisdom of the world, nor of the princes of this world, that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery, Amen. even the hidden wisdom, which the God of day before the world unto our glory. Biro mo, napakapalad tayo. Sa Lumang Testamento, walang ipinagpaalaman ng kanyang sikreto. That's right. Tumakbo ang 7 church ages. Walang nakakaalam ng mga biyayang ibinibigay sa atin sa Panginoon sa atin. Tayo ang nakaalam ng lahat ng misteryo ng Panginoon sa panahon natin. Kaya napaka-biyaya at nakapaalad natin na tayo ang nakaalam. Yes. Tayo ang nakaalam lahat ng sikreto ng Panginoon. Ito ang inihintay ng mga patriarch Yes, that's na right. yung panahon natin. Dahil sa kanila, hindi na kumpleto. Samantala sa atin, sa panahon natin, kumpletong-kumpleto. Kilala natin ang Diyos, sinasamba natin. Hindi tayo blanco, hindi natin alam kung sino yung sinasamba natin. Hindi katulad ng iba. That's right. Alam natin kung sino yung pinananambahan natin. Amen. Salamat sa Panginoon at binuksan ang bawat isa sa atin. Na nalalaman natin na yung Diyos pala ay pagdating ng panahon ay asawa pala natin. Amen. Di ba ang sabi, idinikit tayo ng kanyang dugo sa pamamagitan ng isang dugo ay hindi niya nakikita kung dalawa, kundi isa. That's right. Tulad ng mag-asawa na dating dalawa, individual, pag kinasal, ang nakikita ng Diyos ay isa. Amen. Ganun tayo sa Panginoon. Dati, malayo tayo, alien. Walang kamuang sa salita ng Diyos. Salamat sa dugo niya. Ilinikit tayo, linapit tayo. At ngayon, kaisa natin siya. Amen. God. Kung naaalala nyo, na ang pinag-uusapan natin ay kasalan, meron dito sa isang aklat sa Book of John, Book of John, chapter 2, verse 9 to 10. When the ruler of the feast that tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servant which drew the water knew, the governor of the feast called the bridegroom, and said unto him, Every man at the beginning that said from good wine, and when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now. Ang panahon na yun, kung makikita natin, pagka may ganyang handaan, ang unang ilinalabas ay yung pinaka masarap na alak. Kahit tayo yung mga naka-experience, sa akin, pag ako may handaan ng ibinibigay ko, yung special muna. Pagdating na nakainom na sila, ang panlasa nila nawawala na. Kahit ibigay mo na yung ordinaryong inumin, ang panlasa niya ay parang espesyal. Ngunit dito sa kasalan na ito, iba yung ipinapakita. Ang pinapakita rito, sabing ganun, bakit sa huling nyo ilinalabas yung masarap na alak? Bakit hindi sa una? Ang sabing ganun, alam natin na ang kasalan na ito ay tumutugma sa panahon natin. Dahil yung alak na yun, ibinibigay ang pinakamasarap na alak ngayon sa panahon na ito. Nandito ang pinakasustansya ng alak sa panahon natin na hindi natikman ng mga nasinaunang mga kapatid natin. Tayo ang nagtatamasa ng masarap na alak na ito. Amen. Is that? At sinasabi na itong kasalan na ito ay isang sagrado, isang banal.
Dito naman sa Genesis, may makikita tayo na yung 100, inarangan ng dalawang nagbabagang, basahin na lang. Flaming Sword, chapter 3. Chapter 3, verse 24. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Sabi rito, na hinaharangan niya yung daan. Alam natin na ang Diyos ay banal. Hindi na sinasabi na yung banal ay may mahabang buhok, may suot ng palda, malinis ang pamumuka. Hindi yun. Ang sinasabi, yung banal, ang Panginoon ay sagrado, banal, malinis, at namumuhi sa kasalanan. That's right. Ang sinasabi rito, inaharangan niya. Inaharangan niya yung daan ng banal. Para daan ng matuwid. Keep the way of the tree of life. Ang Diyos ay banal. Ito ang daan ng banal. Na ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan. At ang hinaharangan na ito ay mga makasalanan na baka makakain doon sa puno ng buhay at baka maligtas pa sila. That's right. Praise God. At meron akong isang isi-share sa inyo na ito'y tutugma dahil sa pamamagitan na nakakain ito ng puno ng buhay na nakakaalam ng mabuti at masama. Na halos na sinasabi na walang pinaniniwala ang Diyos. Ito yung sinasabi na agnostic. Agnostic. Ibig sabihin walang pinaniniwala ang Diyos, doubtful, walang reliyon. Ang sabi nito, meron si Brother Branham na nakalakay na isang doktor na sabi niya, Brother Branham, ako hindi ako naniniwala sa Diyos dahil sa halos lahat yan ay pare-parehas lamang. Pare-parehas lang. Ang Hindus, ang Mohammedans, ang Catholic, halos lahat yan ay pare-parehas lang ng turo kaya hindi ako naniniwala na may Diyos. Ang sabi ni Brother Branham, ang sabi niya, sabi ni Brother Branham, ikino-compare mo yung mali sa tama. That's right. Hindi mo pwedeng i-compare yung mali sa tama. Ang sabi gano'n ng agnostic, di ba yung katawan ni Jesus ninakaw? Sabi ni Brother Branham, hindi. Bumagon muli. Ang sabi na itong agnostic, paano mo nalaman? Ang sabi ni Brother Branham, he live it now. That's right. Sabi niya, where? Saan? Nasa puso ko. That's right. Ang bawat ngayon isa sa atin, ang Panginoon nilalanahan sa puso natin. Amen. Holy Praise God, kasi nakakain siya doon sa bunga na nakakaalam ng mabuti at masama. Kaya ang puno ng buhay ay hinarangan na nagpagbabagas sa espada. No, walang makakapasok ng basta-basta. Dahil ito'y para sa mga badalang, sa mga pinili niya, sa mga anak niya. Doon lang ipapahayag ang lahat ng gusto ng Panginoon. Dahil napakapalad natin, tayo sa panahon natin, at tayong nakakatamasa ng lahat ng misteryo ng Panginoon. Yes, amen. Praise God. That's right. Dati, tayo, nananambahan sa anito, sa Diyos-Diyosan. Ako isa akong Catholic. Salamat ako sa biyaya ng Panginoon dahil ako'y tinawag niya rito. Amen. Kung hindi, hanggang ngayon nandoon pa ako na walang kamuhamong sa salita ng Diyos, nananambahan sa walang katuturan ng Diyos. That's right. Dahil hindi ko alam na yung pala, na yung santo-santo na yun,
ay sa demonyo pala yun. Amen. Hindi ko alam na halos ilang taon ako nandoon na hinihila ng tali, Hallelujah. na ako'y namamanata sa walang kabulahang Diyos. Amen. Praise God. Halos lahat siguro naka-experience. Nakikita natin kada taon. Sa Pampanga may nagpapapako pa. That's right. May namamanata pa. Yan ang mga kasabayan ko kung ako yung kabuuan kaya po na yan. Alam ni Pastor Isla, sabi ko kung kaano kalayo yung iniikot na yan. Hindi ako nakakabuo. Pag ako nakabuo, sinasabi, humiling ka. Pag ikaw ay nakabuo at ibigay sa iyo ng Diyos, wala akong kamuang sa salita ng Diyos noon. Dahil hindi ko alam na yung pala sinasamba ko, isa palang sa Diablo, sa Diyos-Diyosan, anito. Hindi ko alam. Nung ako'y dumating dito, kung saan pa sa ibang bayan, doon pa ako tinawag ng Panginoon, doon pa pinaunawa sa akin ang salita niya. Yes. Isa-isa, ang tanong sa akin ng ating manggagawa, anong unang mo nakita? Sabi ko, gusto ko malaman yun. Amen. Yan ang nakabukas sa akin. Ang sabi, napakabigat yan. Yung hihintay ako. Amen. Sa unti, paunti. Ibinibigay. Kasi ang sabi ng salita, sa panahon natin, ibinibigay lahat. Amen. Sino ang winawala lahat? Ang tumatanggap ng luwalhati sa 1 Corinthians chapter 2. Diba? Tayo, Amen. sabi niya, glory Him. Tayong tumatanggap ng luwalhati dahil sa atin ibinibigay lahat ng sekreto, lahat ng nakatago ng Panginoon. Amen. Salamat sa Kanya. Amen. Salamat at natanggal mo na ang aking tradisyon, na halos lahat ng tradisyon ay Praise the Lord. ang dami. Hindi ko mabilang. Bawat galaw mo, merong ibig sabihin. Huwag mong gagawin ganyan. Huwag mong gagawin na ganito. Ang paniniwala ng bawat isa sa atin na ang bumubulag sa atin sa salita ng Diyos. That's right. Ang tradisyon, sa mga magulang natin, sa mga ninuno natin, ang siyang nagbibigay sa atin. Para saan? Itago sa atin ang tunay na salita ng Diyos. Okay. Para mabulag tayo roon. Para kapitan natin yan. Ano, Sagradong Katoliko? Nagkursilyo pa ako, yun ang sinasabi. Sagrado tayo. Yung pala talagang sarado. Sarado sa katotohanan. Amen. Amen. Dahil wala tayo, sinasabi niya na sarado talaga po. Sarado. Walang alam. Sarado sa katotohanan. Wala tayong alam sa katotohanan. At meron pang isa, yung mga sagradong Pentecostal, mga sagradong Baptist, mga sarado. Mas madali pang pangaralan ang mga Katoliko dahil hindi sila nakakarinig ng salita. Pag ito ibinigay mo, tumatanggap agad. Yes. Mas mahirap bahagian ng salita, yung may alam na sa salita ng Diyos. That's right. Mas mahirap pang buksan. Pero hindi tayo nagbubukas, kundi ang Panginoon ang nagbubukas. Ginagamit na ng bawat isa sa atin para ipangarap ang salita. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat. Noon, ganun tayong kalayo sa presensya ng Panginoon. Ang layo-layo, milya-milya. At ngayon, halos kadikit na natin siya. Idinikit tayo ng kanyang dugo. Yes, thank you, Lord. Dahil before the foundation of the world, tinawag na tayo. Ginagampanan na lang natin ang panahon natin. Yes. Kung ang tawag noon, hindi natin alam Oh kung sino. my. Thank you, Lord. Kung ako, lumaki ako ng Pilipino, kung gugustuhin ko sana ako mamili, ang pipiliin ko sana, Amerikano matatangkad, maputi, matangos sa tulog. Pero, hindi ako pwede ang mamili. Ang Panginoon ang namili sa bawat isa sa atin. Amen. Lord. Praise God. Maraming salamat at pinili ang bawat isa sa Kanya bilang isang maging anak niya. Amen. At pinagkatiwalaan ng Kanyang salita. Praise God. Thank you, Lord. Dati, na yung tradisyon na yun na nakabulag sa atin at pinalaya tayo ngayon sa salita ng Diyos na dapat tayo
magpasalamat, magpuri. Dahil sa kanyang dugo, ay sapat na ang Panginoon yung sakripisyo niya doon sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa atin. Na pinadaloy niya ang kanyang dugo. Sa presensya ng Panginoon, ay sapat na. That's right. Sapat na. Sapat na para sa atin. Ngayon, di ba, ang sabi nga natin, yung dalawang papel na ipinagdikit mo. Pag ito ipinagdikit mo, wala kang puwang. Wala kang puwang na makikita. Pag ito pinaghiwalay mo, masisira. Mga kapatid, sa panahon na ito, tayo idinikit sa Panginoon. Wag na natin gawin na humiwalay pa sa That's Panginoon. right. Amen. Pag humiwalay tayo, sisirain lang natin ang buhay natin. Alam natin, galing na tayo sa sirang buhay. Amen. Na hindi natin nalalaman, akala natin, pinagpala tayo sa material na bagay, pero hindi pala yun. That's right. Malayo tayo sa katotohanan. That's right. Malayo. Na nandito tayo na sa Panginoon, wag na natin hayaan na humiwalay pa. That's right. Amen. Andyan ang ating mga kapatid na nanlalamig. Ipanalangin natin yan. Mahal natin yan. Amen. Ang panalangin natin ay napaka-powerful para ibalik sila dito sa iglesia. That's right. Ayaw natin may mawala. Kahit isa. Yung faith. That's right. Pag may nawawala, di ba ang isang katawan? Pag may nawawala o may masakit, may natatanggal, may natutusok, nakakaramdam ang buong katawan. Amen. Right. Ganun na tayo, ganun, iisang katawan tayo. Ang sabing ganun na, in one spirit, we are baptized in one body. Amen. Body of Christ. That's right. Amen. Kaya kung tayo isang katawan, andyan ang mga kapatid natin na nanlalamig, tawagin natin. Hallelujah. Bigyan natin sila ng That's encouragement, palakasin natin, pabalikin natin dito. Ayaw natin silang mawala. Dahil parte natin sila. Yes. Iisang katawan. Amen. Dahil ang panahon ngayon, hindi na nagbibiro. Yes. Hindi na nagbibiro. Anytime darating. Sabi nga darating ako bilang parang isang magtanakaw. Yes. Ihandaan nyo lang ang inyong sarili. Nandiyan ang ating mga kapatid na nanlalamig. Ibalik natin. Tawagin natin ulit sila. Is God. Hallelujah. Dati tayo, isang dayuhan, pamamagitan ng dugo ng Panginoon, na tayo ay ngayon ay isang citizenship ng kalangitan. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo, may passport tayo, pumunta tayo rito, tinatakan. Tayo dati, nananood, ngayon tinatakan tayo ng kanyang banal na dugo, banal na Espiritu Santo, ang pangalan niya. Okay. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Kaya ngayon tayo citizenship ng isang kalangitan, Amen. Amen. na hindi na tayo ngayon na isang dayuhan dito sa kalangitan. Ngayon, lahat ng benepisyo ng Panginoon ay natatamasan na natin. Yes. Natatamasan natin ngayon. Kaya ang gagawin lang natin, ipanalangin mo na may pananampalataya, ipagkakaloob sa iyo lahat ng kalinga That's ngayon. right. Kaya sa gabing ito, hindi tayo aalis na Amen. hindi matutugunan ng ating lahat ng kahilingan. Yes. Lahat ng kahilingan natin, inatag na natin. Hintayin na lang natin ang kasagutan ng ating Panginoon Amen. sa ating mga panalangin. Hallelujah. Praise God. Kaya ang mensahe nito ay napaka-precious. Yes. Ano ba sa akin na lang napakadakila. Amen. Yes. Dahil kung hindi sa message, hindi sa Panginoon na ginamit ang ating kapatid na si Brother Branham, hindi maikakalat ang salita na ito, hindi makakarating sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya ang mensahe ng Panginoon nang siya nagtawag sa atin para protektahin ng kanyang mga anak, Yes. Right. isa-isa, Hallelujah. isa-isa, ano naman ang dapat nating gawin? Yung salitang ibinigay sa atin, gamitin natin sa iba, at hanapin natin ang ating mga kapatid. Amen. Amen. Dahil ang salitang ibinigay sa atin, ay huwag mong ilagay lang dyan sa iyong puso. Hallelujah! Ibahagi mo. Amen. Hindi natin alam kung sino. Baka nandiyan na sa tabi natin, nang huling-huling bingi.
Right. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Ang sabing ganun tayo ang pinakahigit na pinaburan ng Panginoon. Tayo ang pinakamalapit sa puso ng ating Diyos. Dahil tayo ang kanyang anak. Wala nang kaluguran ng ating Diyos kung hindi tayo. Yes. Ang kaluguran lang ng Diyos ay nasa akin. Nakapokus lang ang Diyos sa akin. Ito ang aking mga anak. Amen. That's right. Tinatawag ko sila dati silang ligaw. Iniisa-isa ko sila. Iniisa-isa ko sila. Nandito sila sa aking braso. Yes. Nakatulad na sinasabi sa Psalms 91, nasa aking mga balagay na pakpak. Amen. Amen. Walang Parang inahin. Nayayakap niya ang kanyang mga anak. bong ang aking. Praise God. Ganun. Tinatamasa natin ang ating lahat ng biyaya ng Panginoon na binibigay sa atin ay tinatamasa natin. Ang salita ng Diyos ay hindi kung matalino ka tatanggapin mo. Hindi. Amen. Wala sa standard ng tao. Mayaman ka, mahirap ka, matanda ka, bata ka, babae, lalaki. Wala. Kung ikaw ay may binhi dyan sa puso mo, Amen. before the foundation of the world, pag namatay ang salita ng Panginoon, kung posibleng hindi mo tatanggapin yan. That's right. Dahil yung binhi na yan, pag nasinagan ng araw yan, at nasinagan ng salita yan, puputok yan. Pag pumutok yan, lalago yan, hahanapin mo na ang salita ng Diyos. Parang isang yan, na sinasabi isang bundok, pagka na yan sa tubig, pag naarawan yung puputok yan, maghahanap yan. Kahit anong lalim yan, maghahanap yan, aangat at aangat yan. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Ang dugo ng ating Panginoon ay sapat sa ating mga kasalanan. Sabing ganun, may isa akong ibabahagi na basa ko sa ating kapatid na si Brother Frank. Praise God. Sinasabi niya na sa isang lugar sa Ohio, maaaring nabasa niyo na to. Nasa isang lugar sa Ohio, may isang restaurant doon na ang pangalan ay Dunkin'. Maaaring alam niyo na to. Ang sabi gano'n ni Brother Branham, araw ng linggo, na yung restaurant na pupuntahan niya ay sarado. Kaya wala siyang choice kung hindi pumunta doon sa kabilang restaurant. Pagpunta niya doon sa restaurant, sa kabila, nakita niya isang pulis na may akbay-akbay na batang babae at naglalaro ng slot machine. At tumingin si Brother Branham dito sa kabila. Nakita niya yung mga teenager na yung isang binata ay isang dalaga, merong katabi na dalawang binata, dalaga isa, may dalawang binata na umiinom. Paglingon naman niya sa kabila, nakita niya yung isang matandang babae, umiinom. At may katabing dalawang batang lalaki, na yung kuko niya ay may pinturang purple, at ang kanyang labi ay may purple na lipstick, at napakaiksi ng buhok. At ang braso niya ay naglalaylayan na nakasangko. Tapos, alam natin na si Brother Branham ay sanay sa presensya ng Panginoon sa tuwing siya'y pupuspusan ng Panginoon, nararamdaman niya yun. Alam niya. Kaya pagpasok niya doon, nag-grieve ang kanyang Holy Spirit. Kaya sabi nga niya ng gano'n, Lord, bakit hindi mo palinisin ang mga ito? Oh my, that's right. Tapusin mo na to. Linisin nyo na yung mundo na ito, Lord. Ayoko nang makita to. Katapos ngayon, meron isang pangitain nakita si Brother Branham na sinasabi,
na nakita niya yung mundo lumulutang at may nakapalibot na rainbow. Tapos, may nakita siya na usok na umangat na nanggagaling dito sa mundo. Ang sabi sa kanya ng isang tinig, yang itim na yan ang iyong kasalanan na umaangat. Dahil hindi umaabot sa trono ng Panginoon, dahil bumabounce dun sa rainbow. Yung itim na usok na yun. Dahil yung rainbow na yun, yun yung dugo ng Panginoon na nagbabumper sa bawat kasalanan. Ang sabi sa kanya, yan ang iyong kasalanan na umaharang dito. Dahil yung rainbow na yan ang dugo ng ating Panginoon. Tapos, may nakita siyang isang lumang libro. Libro ng mga ng kasalanan. At nakita niya yung pangalan niya ron sa libro na yun. Tinititigan niyang gano'n ang kanyang pangalan. Meron siyang hindi naaaninag. Na nakalagay doon sa pangalan niya sa babae, condemned. God, ang sabi ng ating kapatid, Lord, patawad po sa mga nagawa kong kasalanan. Hindi ko alam na kundi ako ang mga tao doon sa loob ng restaurant na yun. Nandito, nakita ng ating kapatid na yung mukha ng Panginoon, may koronang tinik, tumutuloy yung dugo at luha hanggang bumababa sa kanyang balbas. At ang kanyang daliri, itinuon doon sa may sugat sa tigiliran. At sinulatan yung papel na yung pardon. Lord. Lord, maraming salamat po. Amen. Yes. Tignan natin na sarili natin ngayon. Kung tayo nandun sa katayuan na yun. Amen. Mga kapatid, may ipinalabas ang Panginoon doon sa katawan ni ating kapatid na may condemned spirit pa siya. May carnality pang natitira. Naku, ang Panginoon ay pinatawad kita. Bakit mo kinukondina yung mga tao ron? That's right. Amen. Tayo, That's right. Amen. sa sandaling ito, Thank you, Lord. pagbulay-bulayin natin ang mga nagdaan sa atin. Maaaring meron pa tayong condemned spirit. Maaaring meron pa tayong mapagusga. Amen. Dahil ang sinabi ng Biblia, walang matuwid kahit isa. Amen. Amen. Wala kahit sino. Amen. Kaya sa gabing ito, ihiling natin sa Panginoon ang ating mga kamalian. Tayo isang anak ng Diyos na dati walang buhay, walang silbi ang katawan natin, na tayo'y dayuhan. Dayuhan tayo sa presensya ng Panginoon. Kinuha tayo ng kanyang dugo, idinikit tayo sa katawan niya, pinag-isa tayo. Ngayon, nagbebenepisyo tayo lahat ng biyaya ng Panginoon na sa atin ibinibigay. Amen. Nakakahiya sa Panginoon kung nakakagawa tayo ng kasalanan. Right. That's right. That's right. Amen. Amen. Praise God. Amen. Kamakailan lang kung bakit ito ang aking nabuksan. Dahil ako mismo ang nagsabi nun. Hindi ko pala alam, tinuwid ako ng Panginoon, kaya nakita ko to. Hallelujah. Dahil ang sinasabi ko sa tao na yun, ang hina ng pag-iisip. Kinundin ako yun. Praise the Lord.
Hindi ko alam na ito. Pinakita sa akin bilang pagtutuwid sa akin. Ang Diyos ay tagapagtuwid sa atin. Dahil anak niya tayo, kung ikaw ay may anak, nagkamali ang iyong anak, pagsasabihan mo, tutuwirin mo. Kung tayo anak ng Diyos, tinutuwid tayo niya. Maging sensitive lang tayo sa bawat palo niya. Malaki, maliit man, o hindi natin nakikita, nababypass natin. Pero tinutuwid na tayo. Amen. Praise God. Nung araw na yon, nung umaga, sinabi ko yung kagabihan, nakita ko to. Ano sabi ko, Lord, patawad po. Hindi ko alam na ganun pala yung nasabi ko doon. Dahil maliit lang ang aking sinabi. Mahina ang IQ. Yun lang, pero yung pala nasasaktan ng Panginoon. Kung tayo sinusuntok ng tawa na nararamdaman natin, hindi kaya ang Panginoon ganun din pag umaangat ang ating mga kasalanan? Salamat sa dugo ng Panginoon dahil hindi na umaabot sa trono niya. Nagiging bumper. Amen. Praise the Lord. Nagiging bumper ang dugo sa ating mga kasalanan. Thank you, Lord. Praise God. Masitayo tayo. Lord, nandito po kami, Lord. Humihingi po ng tawad sa inyo, Lord. Wala pong matuwid na tao, Lord. Lord, hinihiling po namin na alisin mo yung mga kundinang spirit. Mga paghusgang espiritu, Lord God, sa bawat isa, Lord. Lord, hinihiling namin na inyong linisin ang bawat isa sa amin, Lord God. Gusto po namin maging wangis mo, Panginoon. Lord, yung mga kapatid namin, Lord God, na malalayo, na nanlalamig, Lord God. Ilinalapit namin siya sa iyo, Panginoon. Sa iyong paanan, Lord God, ilapit nyo sa amin muli. Na sila'y parte namin katawan, Panginoon. Kung sila'y mawala, nasasaktan po ang aming katawan, Panginoon. Lord God, sa mga sandaling nito, Lord God, nandito ang aking mga kapatid. Humihiling sa inyo, Panginoon. Lord God, linisin niyo po kami, Panginoon. Sa araw-araw na pamumuhay namin dito sa mundong ito, Lord God, paglabas pa lang namin, iba na naiisip namin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo, Lord Jesus, na nandiyan ka sa araw-araw, nagpoprotekta sa amin, nagpapaalala, Panginoon. Lord God, ang pagsaway, pagpalo mo sa amin ay isang biyaya sa amin, Lord God. Hindi po kami nagsisisi na nasaktan mo kami, Panginoon, kung hindi ito pagtutuwid lang, Lord, Panginoon. Lord God, ang mga kapatid namin na malalayo, Lord Jesus, ingatan mo po sila, Lord God, sa apat ng sulok ng mundong ito, Lord Jesus. Hindi po namin nakikita sila, ngunit sila'y parte ng aming katawan, Panginoon. Lord God, hindi po sila dayuhan, kung hindi mga anak mo, mga kapatid namin, Panginoon. Lord, sa mga sandaling ito, Lord God, iparamdam mo sa amin, Lord Jesus, ang iyong kapatawaran sa amin, Panginoon. Amen, Lord. Amen. Lord God, pinagsisisihan namin, Lord God, ang lahat ng aming mga nagawa, Panginoon. Amen, Lord. Sa araw-araw ng pamumuhay namin dito, Lord God, tinutubuan mo pa kami, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah! Hallelujah. Lord! Hallelujah. Lord! Hallelujah! Praise you, Lord. Hallelujah. Oh, Lord God, sa mga sandaling ito, Lord, alam po namin na tinugod mo na po ang aming mga kahilingan. Hallelujah. Sinagot niyo na po, Lord, ang aming mga kahilingan, Panginoon. Sir, sinabi niyo, Lord God, kami ang nagtatama sa lahat ng iyong biyaya, Panginoon. Amen, sa araw God. na po ito, Lord. Sa panahon na ito, Lord God,
ito'y aming pinasalamatan, Panginoon. Lord Jesus, maraming salamat po, Lord God, sa gabing ito. Sa iyong presensya, Lord God. Yes, Lord. Sa pagpapadama mo sa amin. At sa pagpapatawad mo sa amin, Lord God. Lord Jesus, kay buti-buti mo, Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Salamatan kita, Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa lahat, Panginoon. Amen.
Lord, hindi pa mo po para sa amin, Panginoon. Nakakahiya po, Panginoon. Nakakahiya po, Panginoon. Lord, kami ay magkasalanan nung kami lumabas sa ibabaw ng mundo, Lord. Pero Lord, hindi nyo na naman ikunting kami, Lord. Sarili, Lord, yung mga Kristiyano, Lord. Pero, Lord God, may mga instances sa ating buhay na hindi po namin mapigil ang aming sarili natin. At nagagawa namin kumuntim ng buhay ng ibang tao. Lord, panatandaan po ang iyong cross, Lord Jesus. Na ikinigano mo ang iyong mga kamay para sa atin. Lord God, maraming salamat, Lord. Nakakaisang araw pa po lamang kami, Panginoon. Pero, Panginoon, punong-puno po ang iyong mga mensahe sa amin. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Tawarin niyo po bawat isa sa amin na naroon sa kami po ito. Lord, sabay na namin pagiging kapatawaran sa lahat po ng aming nagawa, Panginoon, dahil sa mensahe. Panginoon, patawarin niyo rin po ang aming mga mahal sa buhay, Lord. Ang aming mga magulang, Lord. Sa tuwing ang aming pinapahaginan, Lord. Ay napakadali na sabihin, sino ang Diyos na inyong kinikilala? Panginoon, na ikaw ay namatay na sa krus at Calvary para po sa lahat, Panginoon. Para po sa lahat, Lord God, natatanggap sa iyo at kikilala at tatanggapin kayo bilang isang dakilang Diyos na buhay na manunubos sa kanilang buhay. Panginoon, sa gabi po ito, Panginoon, tunay po na magpapala ang iyong salita. We are blessed by your message this evening. And not only us, Lord Jesus, but our friends and Lord that is living in this service, Lord God. Panginoon, ang bawat isa po namin kapatid, Panginoon, na nakinig ng iyong mensahe sa gabi po ito, Panginoon. Wala pa po kanina alas 2 ng hapon hanggang sa gabi po ito, Panginoon. Tunay, Lord Jesus, na hindi namin alam kung paano namin ituturing ang aming mga sarili, Lord. Kung hindi dahil sa iyong dugo na iyong pinilihit na That's right. Panginoon. Hallelujah. That's right. Lord, Absolutely right. habang nagtatapos kami ng aming gawain, Panginoon, Lord, ang about sa aming kapatid na uuwi sa kanilang mga bahay, Panginoon, tirangin po namin ang iyong protection, Lord. Amen. Tingnan po sila habang sila ay nasa daan, Panginoon. Ang aming mga mahal sa buhay na hindi namin nakikita at malayo, Lord Jesus. Lord, proteksyonan mo po ang bawat isa. Amen. Huwag niyo pong hayaan na may isa pang masaktan, Panginoon. Ganun din po ang aming mga kapatid sa Pilipinas, Lord, mga churches, Lord, na patuloy, Lord, na nananalangin sa bawat isa, Panginoon. Lord, hawiin niyo na po ang mga pagkaagang-agang at pagkakabahabahagin, Panginoon, mga kapatid, na nananampalataya sa iyong mensahe, Panginoon. Lord, we are in one spirit, Lord Jesus, worshiping your glory name, Lord God. Panginoon, sa gabi kong ito, Lord, ang lahat po ng pinakamataas na pagsamba at papuri, Lord Jesus. Ay aming itinataas sa Panginoon sa pangalan ng aming Panginoong Kristo.